Halos kompleto na po mga idol yung mga plywood po natin. Konting siro na lang po yung mga mangyayari kagaya po nito. Siro siya. Ayun po, nakompleto na po yung ano natin. May mga pinto na rin po. Kulang na lang po ng mga lock nila. Yan. Okay na po dyan sa loob. Ayan, may pinto na rin po ito. Yan. Dito po, kumpleto na siya. Yung mga ibabaw na lang po, yung lalagyan po natin. Yung ibabaw po ng pintuan. Ayan po. Ayan na lang siya. Ngayon po, sa konting kaalaman lang po, ituturo ko po sa inyo yung tama pong paraan ng pagbabarena. Kailangan po kasi yung blind rivet po natin ay medyo nakabaon ng konti para po hindi na tayo masyadong magastos sa masilya. Hindi po yung nakalutang po yung ulo ng blind rivets. Kagaya po yung nakalutang po yung mga ulo yan. Makapal po yung masilyang gagawin po natin. Ngayon gagawin po natin, ibabaon po natin yung ulo po ng blind rivets. Papakita ko po sa inyo mga idol. Ang kailangan lang po natin mga idol para bubuan po ng konti yung ulo po ng blind rivets, kailangan po ay ng sample. Halimbawa ito po. Yung ulo po ng blind rivets na yan ay kukunin po natin para makapasok po siya dito sa barena po natin. Ito po, papakita po natin. Sample po mga idol. Nakikita nyo po, nakuha po yung ulo po ng blind rivets. Ngayon kukunin po. At least po, mga dalawang ganun po ang kailangan natin para magamit po natin pampabaon po sa plywood. Ayan mga idol, kung papansin niyo po, mayroon na po siyang ulo po ng blind rivets dito po sa barena po natin. Ayan po, makikita po ninyo. Ayan, iyan po ang gagawin nating pambaon po sa plywood. Then papakita po natin. Example po dito. Kung papansinin po natin, butas lang po siya. Ibig sabihin, kapag rinibit po natin siya, ay lilitaw po yung ulo ng rivets. Dahil po doon sa ginawa natin kanina, kung makikita po ninyo, iyan po ang gagawin natin pambaon ng konti sa plywood. Okay po, testing. Testing po natin. Babaon po natin ng konti yung barena para magkaroon po siya ng butas na kapraso. Ayan po mga idol, kung makikita nyo po may konting bumuon po na butas para po mapasok po yung ulo ng blind rivets. Okay po, panoorin po natin para po makita po natin. Kung titingnan po natin ay sasampulan po natin para malaman nyo po na nakabaon po ng yung ulo po ng blind rivets. Lahat naman po idol ay hindi naman po talaga perfectong nakabaon. At least po kahit paano nakabaon po yung ulo ng blind rivets. Ito po makikita po ninyo na medyo baon po yung ulo ng blind rivets. Yan. Nakikita nyo po, diretso po yung ginawa po nating sample. Yan. Wala pong humarang sa sample po natin, sa eskwala po natin. Hindi po kagaya ng iba, halimbawa dito po hindi po siya masyadong baon. Ayan po. Ayan po nakaano po siya, nagkaroon po siya ng harang. Ibig sabihin hindi po masyadong nakabaon yung ulo ng blind rivets, hindi po kagaya dito na nakabaon po siya. Yun lang po yung techniques po, o yung ideas po natin para
medyo baon po yung ulo ng blind rivets. Ganun lang po yung gagawin po natin. Salamat po mga idol. Sana po may natutunan po kayo sa ginagawa po natin ngayon. Marami pong salamat.